Mga Noy, kung sinigang lang din ang pag-uusapan, ibang klase itong napuntahan natin ngayon. Biruin nyo, tatlong malalaking kaldero na halos kalahating drum ang laki ang niluluto nila araw-araw. At hindi lang basta marami ang niluluto, talagang dinadayo at pinipilahan sila ng mga tao. Sakto pa ngayong tag-ulan dahil isa talaga ang mainit at maasim na sinigang sa comfort food nating mga Pilipino. Pero syempre, ang gusto nating malaman, ano ba ang sikreto at bakit ganito karami ang nauubos nila araw-araw. Kaya naman mga Noy, puntahan natin at tikman itong isa sa mga dinarayong sinigangan dito sa Quezon City, ang sinigangan sa Mindanao. Ako po pala si Doms Castro, sir, ang may-ari po ng sinigangan sa Mindanao. Sir Dom, itong sinigangan sa Mindanao, ano ba konsepto? Bakit sinigang ang naging business mo? Inisip ko, sir, nag-try kasi ako nung una dati, sir, Paris. Ang nangyari kasi sa Paris, sir, parang hindi siya nag-click, gawa po ng common na po kasi Common. talaga sa paningin ng mga tao, sir. Tama. Sa isip ko, sir, kung magta-try po ulit ako ng Paris, baka mamaya malugi na naman po. Kasi, syempre, ang tao, sir, pagka nakita nilang nakakart ka, sir, ay iisipin kagad nila, sir, Paris ka. Paris, Paris, oo. parang iisa na lang po ang lasa, Tama. pare-parehas na lang po ang lasa, sir. Kaya sabi ko, anong kayang dapat kong gawin para maging iba? Tinignan ko muna, nag-try po ako sa bahay kung sakaling isugalan ko po ng sinigang, yung ititinda ko. Ngayon, sinubukan ko naman po, sir, tinignan ko, sir, kung kikita ba ako o hindi. Kikita po, kaso konti, gawa Konti po lang. ng sarikado po, sir. Aha. Kasi hindi naman po yan yung typical na katulad ng pares, sir, pagka nagluto ka ng pares, toyo, ayun lang po ang mga Ayun kailangan lang. mo, sir. Ang sinigang po, sir, unang-una, sir, kailangan ng kamatis. At may gulay. Kailangan ng may gulay, kailangan ng may sibuyas, sir. Tama. 'Di ba, sir? Ayun po yung mga kailangan, sir. Kailangan mo pa ng pampaasim, Pampaasim. pampalasa, 'di ba, sir? Nasubukan ko, sir, na costing ko, sir, kung babalik ba yung puhunan at saka kung kikita ba. Kumita, sir, konting-konti lang, sir. Kasi syempre, sir, Malaking cost no, sir? malaki po ang costing Okay. ng mga recipe, sir. Tama. Tsaka hindi ko po tinitipid, sir. Yung ingredients nito talagang Opo, sir. todo. At saka bago ko rin po siya ilabas, sir, nag-trial and error din po muna ako, sir. Okay. Hindi po biro yung isang malaking Laki. kaldero po ang lulutuin nyo, tapos Tama. makukuha nyo po yung tamang lasa po ng paninda nyo, sir. Eh parang yung sabaw mo, sir, nakita ko kalahating drum ang sukat eh. Opo, Di ba? opo, sir. Tsaka tatlong ganun po ang Tatlong ganun napapaubos nauubos ko yung araw-araw. sabaw. Parang sa madaling salita po, sir. Kung susumahin po, tatlong kaldero rin po na sinigang ang pinauubos ko araw-araw, sir. Kailan ka nagsimula niyan? Anong taon yan? Nagsimula po ako 2024. 2020. Pero may business po ako nun, sir. Mhm. Bago ko po pasukin to sinigang, sir, Yun po, chowpan siomay naman, sir. Chow pan naman Parehas yun. ko po silang pinapagana, sir. Sabayan. Opo, sa bayan. Kasi ito po, itong taon lang din po, sir, nahinto na po yung Sininto mo na yung chow pan. Ito na lang talagang Ito na lang po mo. tinutukan kasi kapag ka madami ka kasing iniisip Yes, sa sir. pag-business, sir, medyo Mahirap din, sir. ang hirap po mag-focus sa isa, sir, eh. Kaya nakita ko po potential po to, sir. Ang dami na po tumatangkilik kung Tama. sino-sino na po yung nagpupunta. Yeah. Dinadayo na po ng mga iba't ibang lugar. Sabi ko, ito na lang muna yung tututukan ko. Kasi ito yung parang itong nag-boom, nag-click sa Yes, mga yes. paningin ng mga tao, sir, eh. Ano kaya dahilan? Bakit pinipila, dinudumog? Siguro, sir, sa paikisama rin, sir, number one po. Yun. Ayun po yung parang naano ko kung bakit binabalikan din po, sir. Kasi pinaparamdam ko po kasi sa mga customer ko na welcome sila dito, sir. At Yan. saka yung pag kumain ka dito, sir, talagang yung pagpapasalamat ko, sir, sobra-sobra po. Yung respeto ko po sa kanila. Kasi, sir, hindi rin po biro yung pupuntahan nila ako, sir. Ang layo po nila. Tama. Tapos dadayuhin po ako Tama. dito. Yung na-appreciate ko po kasi yung mga ganong klase, sir, eh. Yung effort po nila nagpupunta dito tapos madadatnan nila, sir. Halimbawa po na hindi po nila ako makikita, sir. Parang nahihiya po ako sa ganon, sir. Eh di, pag nagbubukas ka dito, sir, eh, lagi nandito ka. Opo, sir, bihira po yung sir, kasi katulad niya. Madalas po kasi ako din po yung namamalengke, sir. Ayun. Gigising po ako madaling araw, sir. Sinigang na ulo ko po, sir. Hindi lang po yan sa isang tindahan, sir, eh. Ayan pala, iba-ibang tindahan Opo, pinagkukuhaan. iba-iba po yung kinukuhanan ko, sir. Kaya kailangan ko po gumising na maaga, sir. Pagka maaga po ako sa oras, usually, sir, tulog na po ako mga alas 8, alas 9, sir. Pero mga alas 6 po, sir, alas
3, alas 5. Yan, nandito po ako niyan, sir. Nagbabantay po ako niyan. Talagang ang negosyo, sir, kailangan may kakibat na sipag at syaga, Opo, ano? sir. Totoo po, sir. At saka consistency, sir. Kailangan po, sir, palagi po tayong consistent sa ginagawa po natin, sir. Yes. Bawal po yung porket nakikita po natin may mga tao na po tayo, may mga staff na po tayo, sir. Is pababayaan na lang po natin sa kanila yung trabaho. Hindi po, sir. Kailangan nandito ka pa rin po, Hands-on sir. ka rin pala talaga, sir, no? Opo, sir. Dito, kayo mag-asawa. Opo, sir. Yung asawa ko rin po, sir. Number 1 supportive po. Yan. Kung magpupunta ang mga tao, no, halimbawa bisitahin ka rito, ano bang mga pagkain ang pwede lang tikman dito? Nag-offer po kami dito ng sinigang na bagnet. Pagka gusto naman nila ng mga budget meal, sir. 75 pesos lang, sir, with rice na po yun. Yun. Tapos meron din kami sinigang na bulaklak, sir. 75 pesos with rice na rin po yun. Meron din po kami in-offer dito na regular beef sinigang. 85 pesos with rice na rin po yun. Tapos meron din po kami in-offer na dinakdakan. Ganun din po, 75 pesos with rice na rin po. Pagka ayaw naman po nila ng rice, bawas na po ng 5 pesos, sir. 5 pesos. 70 pesos po, sir. Yun. Kapag gusto niyo naman ng magkasama yung bagnet at chicharong bulaklak, sir, ang tawag naman po namin doon, sir, sinigang overload. Yun. Only rice may kasamang isang soft drinks for only 130 lang. Inihaw na liempo, Mga tsaka ganyan. chicken inasal. Inasal. Pagka gusto niyo naman po ng may ka-share po kayo sa pagkain, meron din kami in-offer dito na special beef sinigang. Ayun nga po yung sinasabi ko na may kasamang bone marrow, sir. Yun. Tapos meron din po kami ditong in-offer na sinigang na ulo ng baboy naman, sir. So, yun naman, sir, naglalaro po sa 250, Ganyan. 220, by 150. Depende Ganun po, sa size yan, Depende sir. po sa size po, sir. Ayun. Ang mga pagkain mo, nakita ko para maputok-batok eh, no? Opo, na sir. ginawa mo sinigang eh, no? Isa pang special nakikita ko, sir, lumulutang yung taba eh, no? Sa sabaw. Opo, sir, kasi alam mo naman ng mga Pilipino, sir, gusto nila yung mga bawal, sir. Syempre, sir, kung ano po yung parang nakikita natin na natutuwa yung customer natin, katulad niyan, sir, nakikita ko po, sir, pagka kumakain po sila saan, sir, natutuwa sila, sir, pagka may taba, sir. Kahit hindi ko naman din po gusto, sir, nakikita ko po nag-enjoy sila, sir. Hingi ng taba, Opo, sir. sir, nangihingi po ng nangihingi ng taba. Siyempre, sir, sa akin naman, sir, hanggat meron pong may bibigay, binibigay po namin. At least, sir, paglabas nila dito sa tindahan namin, sir, nakangiti po sila kasi naibigay po yung gusto nilang service, sir. Dito ngayon, sir, sa negosyo mo, sa isang sabing talaga natin, successful business eh. Ano na ang mga naging benepisyo sa buhay natin, sir? Kahit pa paano, sir, nakaipon na po, sir. Yan, galing. Yung mga panahon na nagsisimula po kasi, sir, minsan, ang hirap po, sir, pagkain araw-araw, bayarin ng kuryente, bayarin ng upa, sir, pinoproblema namin buwan-buwan, sir. Oo. Simula po nung kahit pa paano, sir, nailala po yung sinigangan po namin sa Mindanao. Nakakapagtabi na po kami. Nice. At kahit pa paano, sir, ay nagkakaroon na po ng sobra. Sa mga gusto pumunta, sir, sa kanila matatagpuan. Matatagpuan po kami dito sa number 96 Union Civica Street, Barangay Santo Niño, Quezon City, sir. Boundary po ako ng Manila at saka Quezon City, sir. Ang dami po kasi nalilito, sir. Ito yung, sir, yung Mindanao Avenue na maliit lang yung kalsada, hindi yung Opo, sir. malawak. Opo, sir. Ito po yung Mindanao Avenue na sa Sampaloc po, sir. Sampaloc side. Para hindi po Yan. sila malilito. Ayan. Anong oras, sir? Anong araw kayo bukas? Open po kami dito, sir, ng alas 3 ng hapon, sir, hanggang sa maubos po, sir. Minsan po, sir, maaga po naubos, pero hanggang alas 12 po talaga kami, sir. Ayan. Anong mensahe mo sa mga nanonood sa atin ngayon? Sana, sir, matikman po nila yung Yan. paninda ko, sir. Open po kami dito, sir, Monday to Sunday, sir. Yan. Pero nagsasarado rin po kami ng Sunday minsan pagkapasahod po sa mga, Sahod. kada alternate po kasi. Kada pasahod po sa mga staff po natin, sir. Para at least, sir, meron pa rin po silang pahinga. Pahinga, no? Opo. Syempre, hindi naman biro din ang negosyo, sir, Opo, no? sir, hindi rin Mabigat po din biro, sa sir. katawan, Talaga, sir, kasi ang preparasyon po namin dito, sir, magsisimula ng umaga. Grabe. Hanggang sa hapon na po yun, sir. Dire-diretso Hanggang na gabi, yan, sir. ano? Dire-diretso na po yun. Tutok pa naman talaga Opo, ginagawa sir. mo, sir. Opo, sir. Kailangan po, sir, eh. Nako, sir. Maraming salamat, Sir Dom. Ay, maraming Mabuhay salamat ka. din po, sir. Maraming salamat din po, sir. Sa pagpunta po dito sa amin, sir, maraming bagay po sa amin yun. Thank you, sir. Thank you po. Salamat po. Salamat. Sinigang sa Mindanao. Ito po, nandito tayo ngayon sa hindi po Mindanao Avenue na sinasabing yung ating nakagawian na malapit po doon sa mga mall side, no? Ito yung Mindanao Avenue na boundary po ng Quezon City at ng Maynila. Siyempre, sa pagpapaunlak po ng ating mga kaibigan dito sa Sinigangan sa Mindanao ay matitikman natin ngayon ito sinigang. Actually, ito po yung dalawang klase ng sinigang na isang baka at isang baboy. Itong baboy, ito yung ulo. Yun, laki. Sabi nga po ni Sir Dom sa akin, itong
itong ulong ito ay yung kalahati talaga. Kumainit yung sabaw. Teka, pakita ko lang sa inyo ha. Ayan po. Wow! Ang laki! Tingnan natin patagalin. Sibakin na natin kagad ito. Hawakan ko na eh. Lambot. Ang lambot. Tangkong. Sabaw. Mga yan. Umulutang taba dito sa sabaw, Noy. Ito daw po ay tabang buhay. Kaya kung mapapansin mo, yung pinakasabaw niya naninilaw. Tabang buhay ng baka ang gamit. Habang tinitikman ko po yung sabaw, yung asim hindi matapang na matapang. Balanse lang, tama lang. Pero mas nangingibabaw yung lasa po ng baka. Baka side na sinigang. Kahit itong gamit na karne ay ulo o bungo ng baboy. Malakas po talaga lumasa at lumabas ang linamnam nitong tabang buhay ng baka. Diray naman natin tong baka. Ito yung special beef sinigang nila. May tabang buhay din, may marrow. Tingnan natin. Mainit, umuusok. Lambot! Even though pareha silang sinigang, malalasahan mo yung baka side at saka yung baboy side dito sa mga karne niya. Yung baka, sarap ng lasa, malambot. Yung ulo din po ng baboy at yung bungo, masarap din ng lasa. Ang daming kumakain dito, Noy. Nag-uusap nga po kami ni Sir Dom kanina. Sabi niya sa akin, meron daw first wave, second wave at third wave pa. Gabi lang po sila nagbubukas dito around 5 p.m. hanggang maubos yung supply, no? Mauubos yung tao, Noy. Tapos biglang maya-maya lang, ilang minuto lang. Hindi naman tatagal ng kalating oras. Tagsana naman. Grabe. Alam niyo po, itong tindahan na ito ay, sabihin na natin, nagsimula bilang isang cart lang. Ang sarap ng baka, Noy. Lagyan na natin ngayon ng chili itong ating kanin. Birahin na natin. Siyempre, no, hindi tayo makapagkamay dahil gawa po ng sabaw ito. Wow. Kuha tayo ng tabang buhay, Noy. Tabang buhay! Nako! Ang pabata daw po, sabi. Sir Doms, no? Siyempre, kagaya po yung sinasabi natin, pagkakain tayo ng mga ganitong mga pagkain na sabihin na natin, ng mantika, ingat-ingat siyempre. Huwag pong matindihan, no? Yung alalay lang, moderately, sabi nga natin. Kanina tinitingnan ko po yung spread ng kanyang mga tindahan na pagkain. Ito po pala ay putok-batok style na pagkain na ginawa niya sinigang, no? Bulaklak na nilalagyan po ng sinigang soup. Meron po siyang bagnip na nilalagyan din nung pinakasinigang na sabaw. Mga ganong klaseng timplahan, no? O na different days, meron po siyang mga ibang klase pang mga tinda na dinuguan, bopis. Yan mga nakita natin dito. Ito po kinakain ko ngayon. Special beef sinigang. This cost 350 pesos. May kasama na siyang only rice at may dalawang soft drinks. Ito naman po, ulo, 250 pesos. Binagyan tayong dinakdakan ni Sir Dom. Sabi niya kasi mahilig daw ako dito. May muna, uy, ayos Sarili version po niya ng dinakdakan. Mga tao po nakakasabay kong makain dito. Sarada nila. Nauubos sa sabaw. Punta rin sa pinakatindahan po, no? Hihingi na naman ng sabaw. Ay, lakas sa sabaw. Talagang nakita ko yung sabaw, Noy. Halos kalahating drum. Nilalagay, sinasaling kanina. Tapos talagang yung pinakatabaho may ibabaw. Bagay na bagay sa maulang panahon. Kuhanin na lang natin itong karne. Natutunaw pag hinangata mo. Ang lamot. Ang midla na yan, Ba? Ganyan kalambot, Sobrang lambot, Noy, yung pinakakarni nitong bungo. Talaga po, isa sa kahiligan nating pagkain itong sinigang. Madalas, no? Sa isang household, sa isang beses sang linggo, halos laging kasama sa menu cycle nyo yung sinigang. Mapasda, mapababoy, mapabaka, no? Yung sabaw, Noy, ito para siyang something na medyo malapot style. Dahil po sa taba, no? Sa oil nung pinakatapang buhay. Both masarap, Noy. Patok. Kung hindi nyo naman po gusto ng taba, huwag nyo palalagyan. Kaya lang, karamihan dito sa kumakain, gusto may taba. At para dito sa pagkain to, Noy, siguro sasabihin ko, hindi na kayo lugi. Sa 350 pesos nyo ito. Yung serving po, napakalaki. Hindi ko makalahati. Dahil pang laman ito sa ilalim, May bone marrow pa. Yan, no? Tingnan naman tayo sa bone marrow, Noy. Ano natin itong bone marrow? Lambot ng ilit niya. Nalinis ko yung marrow, Noy, Ina nyo, Hinig ako dun.
So ito Noy, bago tayo magtapos, huwag natin kalimutan bigyan ng ano ba ang rating natin dito, no? Para sa akin, double check po ito, no? Meron po siyang kakaiba dahil nga po ito'y baka, no? Itong baka, ang sarap Noy. Ito naman na ulo, ganun din, no? Ayos din, ang lambot, quality, ang ganda ng karne, yung lasa po ng sabaw, pasok sa mga pupunta lang po dito, no? Heads up lang. Siyempre, assume nyo na po, magkakaroon po siya ng lasa ng taba ng baka. Yun yung pinakasinigang niya, no? Yung sabaw niya. Kaya naman, pasalamatan natin ang ating kaibigan dito, Sir Dom, sa lahat ng kanyang mga kasama dito na tumulong sa atin para makapag-shoot tayo at makapag-cover. Sabihin na natin, perfect po ito sa maulan ng panahon. Ay, bagsak na yung ulan sa likod ko. At syempre, bagay din po ito sa mga sinigang lovers. Sa mga gusto dyan na tumikim ngayong maulan na panahon, na mainit na sabaw ng sinigang, special, dito lang po, sinigangan sa Mindanao. Kaya naman, Noy, ingat po tayo ha. Dala tayo ng payo nga sa mga, yun nga po pala, no? Maalala ko lang, yung mga nasasalanta po ng baha, itong dumaan na abagat, tayo mawalang pag-asa, dasal lang tayo syempre, no? Huwag lang tayo makakalimot at alam ko, angat tayo ulit niya na. Pagmamahal po para sa inyo lahat, ako po ang likod ko, Dex. Bye! Umulan na. Sabi ko lang to, pasok ako sa loob.